Pag marami ang hindi bumili doon sa isang kumpanya dahil sa review ng isang influencer, very possible talaga yan. Sobrang posible. And kahit ako, wala kasi ako masabing maganda. Yung mga agent naman, kapag nagbenta sila ng kotse, wag naman nilang tapusin yung kanilang kanilang customer service after magbayad yung client. Nag-badmouth yung agent. Binadmouth kami ng agent sa kapwa niya staff. Pag badmouth niya guys, sa amin niya na-send kasi messenger pala yung gamit niya. Chinichismis niya kami na ano ba namang klaseng mga kliyente to, ang bobobo pa. Tika pa. Tikas, areo. Nako. Hop! Kalbi, ikaw dito ka. Check ba yun? 1, 2, 3. Yeah. Dahan-dahan lang. Down here, down. Kasi mabibigit ang isa, di mabantayan. Baka mahulog ka ha? Mahulog ka, Chico? Hindi mahulog. Ay, kalayo ni Mayumi. Hold dito. Hold. Bye-bye. Chico, your hair is too curly. Bye-bye na, bye-bye. Asus. Tini mo. Inay-inay lang mo. Speed 5. Inay-inay lang. Ay, ang tiyaw ni Calvin nagabangga sa ligid. Oh my God. Poop. Sabi ko ganun, may pupo. Sabi nag poop. Yo! Ew. Pantay lang kayo, mga aso kayo. Pag nakasarado yung gate. Patay na, dun tayo mag-walking. Poop, mabaho. Say, poop, mabaho. Be, show me your face, be. Poop, mabaho. Poop. Mommy, I saw. Mabaho. Mommy, can you buy me a poop doll? A poop. A poop. Poop doll. A poop. A poop doll. And then it'll smile. And then I'm gonna put it in my big bubble, and then I'm gonna Pretend. and poop. You're going to pretend. Good morning guys. Maayong bungkag, maayong buntag, alas 6 ng umaga, Biyernes, araw ng Biyernes. And yes, ganito talaga tayo pag umising sa umaga. Mukha tayong nabungkag pero wala. Wala talaga. Natuwa ako dito sa subdivision namin kasi nagpalagay na sila ng speed limit. 25 km per hour. Tsaka naglagay na din kami ng yung pang open close sa gate. O, diba? Merong mga bagong features and accessories for the subdivision. Parang naglalaro lang ba? Kasi, bakit naglagay sila ng ganyan? Kasi merong isang beses na merong delivery truck or vehicle na pumasok. Yung speed niya, sobrang bilis na nabangga niya yung corner namin. Number 1, hindi siya taga dito. Number 2, maraming mga bata tumatakbo. Posibleng makakos ng accident. Meron din mga homeowners, mga contractors, na minsan ang mabilis yung kanilang speed. Stay on the side! Chico, side! Mabilis yung kanilang speed. So, delikado kasi may mga bata. Si Mayumi tsaka kapatid ko. Ayan, oh. Yeah. Wow! Si Mayumi merong bulaklak sa ulo. Nilagay ni Tito Kikit. Na. Dito kami nag-walking sa labas para makita ng mga bata yung mga dumadaan na mga sasakyan. Oh, mabaho yan. Sabihin mo. Mabaho, basura. Basura, iyo. Ay, hian pa. Nga po dali mag-walking. Maraming makita si Mayumi. Then, naglagay din sila nung 25 kph para ma-remind yung mga nagmamaneho sa loob na dahan-dahan nga lang, no? Kasi merong isang beses, naglalakad kami ni Chico, then merong kontraktor
mga nagtatrabaho, mga labor. May dala sila mga motor, tsaka yung mga top down yung tawag. May dala sila top down and then kumakaripas lang ng takbo. Nakakatakot para sa mga bata. Today is Friday, walang pasok si Chico ngayon. Kasi nga, si Chico ay, ang teacher niya ay may meeting. So, hindi na siya muna papasok ngayon. Si Calvin naman, regular yung class. But hindi ako nag-vlog kahapon, guys. Hindi ako nag-vlog kahapon kasi feeling ko sobrang pagod ko talaga. Tsaka sobrang antok ko. Dahil nga, lately, ako yung kumukuha ng stocks para sa Mayumi Thailand Closet. Ngayon yung kinukuhanan namin ng stocks, alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga sila. Nagpapakita ng kanilang mga available items. Imagine, ha? Mamaya na, maglakad tayong ganito o para wala pa man. Tara na. Huwag maging tamad ba? Are you huwan tamad? Malapit lang man yan, oh. Ayun lang, oh. Oh, dali na, balik na tayo eh. Tara na, Tito Kikit. Dito masyado si Chico. Dito ka lakad sa gilid, ha. Dali. Chico. Dito sa gilid, dali. Yung buti pa si Mayumi, oh. Good girl. Ah, dito lang lagi. Chico, sa gilid. Yan. Very good. Tapos, itong supplier, nagpapakita lang si supplier. Alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga, you guys. Ang pinakamalaking talaga sa akin. Mahirap akong disturbohin sa tulog ko regardless. Mahirap akong disturbohin sa tulog ko kasi yan lang yung aking luxury. Okay? I'm not sure kung meron nakarelate sa akin dyan. Pero sleep is my luxury. Na kapag may nagsabi sa akin mag-marathon tayo ng alas 3 ng umaga, kung hindi ka man lang talaga as in, malakas sa akin, I would say no talaga. Kasi nga, 3 AM, tulog pa yung puwet ko niyan, guys. Sabi ng puwet ko yan. Tulog na tulog. So, tinry kong sabayan para makapag, kami sa Mayumi Thailand Closet. Kaya nga lang. Chico! Wait there, wait! Kaya nga lang. Isang oras lang yung nakaya ko, guys. Alas 11 hanggang alas 12 lang talaga. So, that was another night. Last night, hindi ko na siya ginawa. Kasi at 8 PM, binisita na ako ng sobrang antok. As in, sobrang antok ko talaga. At, hindi ko na talaga nakaya. So, doon ko na-realize na yung body clock ko pala talaga sobrang strict ko, no? Pagka 10 lang. Kapag hindi ko siya nasunod ng 10 PM, mahirapan ako the next day. Talagang babawi yung katawan ko. Kaya kagabi, alas 8 pa lang, tulog na ako talaga. Sana hindi talaga nila tanggalin dito yung view namin, no? Ayan. Kasi dito lang talaga yan, no? Yung view namin. Kaya nag-e-enjoy kaming maglakad dito kasi very refreshing. Ayan. Para kaming nasa tabing dagat. Alam nyo guys, growing up, I really thought na pagka may mga linya ng puno ng niyog, I really thought ba yung sunod dyan, dagat. Kasi parang naging landmark siya ba? Uy, may niyog, may dagat dyan. Hindi pala ganun, no? So, sabi mo, sa Uganda ba may niyog kayo? Walang niyog. Bakit walang niyog doon? Walang dagat eh. Mali pala yung sagot. Taas ng sikat ng araw. Mag-alas 7 na. So, mamayang hapon may swimming yung mga anak ko, guys. Kapag hindi ako busy, pupunta ako sa swimming class nila para makita ko yung development ni Chico. I heard a lot of good things sa klase ni Chico. Hindi daw siya natatakot na hindi umiiyak. Masaya ako para doon. So, ito na yung mga morning walk namin. Buti na lang nagising ng maaga yung aking kapatid. Kasama niya si Mayumi nag-walking. Uy, available pa pala yung bahay. Parang hindi po nag-finalize yung Kung sino yung unang mag-finalize dito sa bahay na to, guys. Yun yung makakakuha. So, sa mga taga-Jensan dyan or taga-abroad na hindi pa nagkaroon ng bahay sa Jensan and you're looking for a really good house
na I highly recommend itong bahay na to talaga. Kasi sobrang lapit niya lang sa security. Hindi siya tutok sa araw na location. Maganda yung quality ng bahay. And maganda yung subdivision. Maganda din yung location kasi hindi siya masyadong malayo sa syudad. So, itong bahay na to, this is still available po. Ayan. So, kapag interested po kayo, i-email nyo po ako dyan sa baba. May email ako dyan. Yes. So, i-email nyo ako sa baba, guys. Lapitan nga natin. Ito ka, dito ang itsura. Ay! Ha? I want to, can I Cereal, okay, ito kikit, oh. Bike? Go. Away. Bike. Ganito ang itsura naman ng bahay ko dati. Nung hindi pa kami tumira. So, ayan. Ganda kaya ng bahay na to, guys. Ang lawak ng kanyang, ng kanyang living room. And when you ask me, ganito na talaga yung presyuhan. Nakakita kayo ng 2-bedroom dito sa Jensen. Siyempre, mas mura kasi 2-bedroom. Pero pag 3-bedroom, ganito na yung mga presyuhan. Ito naman yung area kung saan pwedeng gawing dining/kitchen. Ayan. And then, syempre, meron din siyang 3 bedroom. Nakalak kasi ito eh. Wala siyang susi. Ayan, oh. Oh, diba? So, available pa to sa mga taga-Jensen dyan na mga nasa abroad. If you are looking for a house, good size, kung you have children or you have a big family, this one is still available, I believe. Parang hindi pa yata nag-deposit ng ano. So, paunahan na lang kayo ha kung sino yung mauna ha. Wala namang dito palakasan. Pero ang ganda ng location na to. Ito kasi sold out na to lahat. Ito nasa linya, malapit sa gate. So, very rare na merong magpapa-assume na hindi tutuloy yung bahay. So, sa ngayon, ito nagpa-assume din itong nasa harapan ko. And isang araw lang yata na din siya, nabili din siya. So, etong isang to naman, pina-assume siya. I believe baka ngayong week na to, wala na rin to sa market. So, grab this chance you guys. Bahay ko po yung katabi niyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi po ako ganun kaingay pag nagva-vlog. Na hindi po ako nagsusuot ng microphone. So, nasaan madadala ng kapatid ko? Si Calvi kasi nagpe-prepare ng going to school eh. Wait lang, kausapin ko nga muna. Ay, etong kotse ko kahapon, nag-tricycle ako guys. Kasi, etong si Nissan Kicks, yung kanyang camera, may faulty ba na part. So, si camera niya, parang nag-color pink siya. Hindi ko alam kung na-experience yun na yan before. Pero yung camera ng kotse, kapag ka nag-reverse, kulay pink. Ma'am! Ano kita kit? Okay, kit. Asa lang susi lang ga? Kabinet. Nagulat dahil sila pareho di ay. Ha? You tell me to stay in, you let me go and eat food. You let me go. I don't know where the key is. Ang daming langaw yun ah. There's a lot of flies. Mayumi? Mayumi, show me the flower, be? Mayumi, show me the flower. Wow. Wow, pretty flower, be? Mayumi. Mommy. Yan, Tito Kikit went inside na. Oh my God. Mayumi, look. Wow. Yes. Wow. Bed. Hmm? Bed. Saan? Bed. Mom. Hmm? Mom. Bye-bye, Chico. Chico's going. Me. No. No. Okay, go. Go. Maiyak siya pag sinabihan ko siya ng no. Mayumi? No. Okay, wait for Tito Kikit na lang. Wait for Tito Kikit. Antay na kay Tito Kikit na. Coming na siya. Oh. Tilawad ko, ana. Yung cookies na binili ko para sa... Ah, parang eggnog. Hindi yung parang karaan na cookies.
Nog. Ay? Harap. Ano parang powder sa loob? Oh? Oh? Daming aso. Salt mo yung mirror. Salt mo yung mirror. Ang pangit pala nito guys. Yung binili kong baon sa mga bata. Akala ko masarap. Hindi siya yung dating tinapay na parang tinapay na pinatuyo. Para siyang powder. Sabit sa lalamunan. Excited. Okay, mag-go pa si Calby sa school ha. Go in the back. Where are you going? Yes, ako ko stick. Uy, uy. Tukan siya gal. Pangit ang quality ng biscuit. Tukan ka. Dahan-dahan lang. No. Bye-bye, Mayumi. Asus. Bye-bye muna, bye-bye. Bye-bye na, bye-bye. Bye. Come, let's go home. Come. We go. Okay, go. Dahan-dahan lang, ha. Hi, Chico. Balik kayo kay si Calby mag-go ng school. So, I was saying, camera ng kotse, nag-pink siya pag ni-reverse mo. So, ilang buwan ko nang nireklamo dun sa Nissan company. Alam niyo, may napansin ako, no? Hindi ko lang alam kung sa inyo din dyan, yan din ba, or sa mga bumibili ng kotse. Kapag binentahan kayo ng kotse, grabe yung energy level ng mga agent, very promising, na parang hindi ka talaga nila iiwan, talagang meron talaga kayong till death do you part, mga ganun. Yung talagang as in, parang babakapan ka nila sa lahat. Pag may problema ka, sasagutin nila. Pag meron kang question sa kotse, nandyan sila, ganun. Pero once na nakabayad ka na guys, once na natapos mo na yung bayarin mo, sobrang hirap magreklamo or mag-voice out ng concern. Hindi ko alam kung kayo, ako lang ba naka-experience ng ganyan. Sa akin naman kasi na part, isang beses pag nakita ko yung agent or yung car company na hindi nila ginagalaw yung complaint or yung concern ng isang client, talagang I really take time to talk to them face to face. Or I really talk to them myself. Kasi nga, bakit parang hindi importante sa inyo? Okay? Kaya mo nga binili yung kotse na yan kasi, you know, camera is part of your security, of your safety. Ngayon kapag faulty yung camera, ibig sabihin, meron na agad issue, bagong-bago pa, diba? Well, hindi naman natin naiiwasan na may issue talaga. Pero how do you address the issue as the car provider or the agent of the car na binili mo? At natatawa nga ako guys kasi recently, hindi ko alam kung nakita niyo yung post ni TG kasi dumaan sa timeline ko yung post niya. Nagalit si TG dito nga sa kumpanya ng, I can say the name kasi sinabi niya naman yung name sa social media niya eh. I believe it was Jetour na brand. So speaking of Jetour, believe it or not, bago kinuha itong Nissan, kasi I was trying to look around para sa mga e-power na kotse kasi yung pinaka-problem ko is yung gasolina. I wanted to save on the fuel. Imagine we traveled guys from Jensan to Surigao and Surigao back. Nag-move around kami ng Surigao. And I only spent 2,500 pesos gasolina sa kotse ko. Believe it or not, yun lang yung na-spend ko. While others spent twice to 3 times. Okay? Yung normal na kotse ni Madam then gives nasa 5,000 yata to 6,000 or 7,000 yung nagastos nila. Same when I went to Bukidnon. From Jensan, dito sa bahay ko hanggang sa Bukidnon. Nag-move around kami ng Bukidnon. Then we came back to Jensan. I spent only 2,500 pesos lang din na fuel. Okay? So that is the main reason why I got the Nissan Kicks. Dahil nga dun sa kanyang feature na mas makakatipid ako sa fuel dahil yung nagpapatakbo sa kanya mainly ay yung battery niya at yung nagpapagana sa battery ay yung gasolina, which is hindi naman siya kumakain ng ganun kadami. 'Di ba? So while I was looking around, one of the company na pinuntahan ko ay etong ang Jetour.
Kasi na-intriga ako, Jetor, ang ganda ng itsura niya sa labas. Sa labas, pag tinignan nyo, maganda naman talaga itsura ng Jetor. Kaso, kapag talagang tinutukan mo siya, yung mga features ng sasakyan ng Jetor, makikita mo, parang hindi naman siya solid. Okay? So, I was not really trusting the brand, knowing na hindi naman masyadong ganun kadami yung talagang gumagamit. Parang, it's still making its name ba? Hindi ko alam kung nasaan kayo, pero dito sa Jensen, it was still making its name. So, maganda siya, hindi siya battery, hindi siya e-power, hindi siya hybrid. Pero pagpasok mo, parang high-tech. Parang high-tech yung kotse kasi nga maganda sa loob, may mga lighting, may mga daming buttons, may ganito ganyan, sobrang high-tech. Pero the question is, yung quality ng kanyang makina okay ba? Yung quality ng kotse niya okay ba? So in the end, I said no, I don't feel good about Jetor. Hindi ko pa siya talaga, wala pa siyang pangalan kung ano yung kaganda yung kanyang ano. Kasi yung pinakamalakas sa akin that time, Toyota at saka Nissan, dalawa lang. Hindi ko na consider yung Ford So, klaro pa ba tayo guys? Kasi parang nagmo-moist yung aking salamin Hindi ko na ito masyadong i-edit kasi wala naman tayo masyadong i-edit dito Tsaka kakapagod naman mag-edit masyado. So anyway, hindi ko kinonsider yung Jetor. But then nakita ko yung post ni TG na 2 point something daw, 2 million plus yung binili niyang kotse. And right now, sakit lang ng ulo niya sa kotse ng Jetor. Kasi ang dami niya daw concern, ang dami niyang reklamo. Pero ang bagal daw nilang gumalaw. Okay? So medyo naano ako doon. Kasi nakarelate ako Kasi doon ako nanggaling sa Jetor, na-check ako ganyan. Buti na lang pala hindi ako bumili. Pero, you can agree with me or not. I would say na regardless kung anong klase ng brand ng kotse yung kinuha mo, medyo mahirap talaga yung yung aftercare. Pag nakuha mo na yung kotse, nakabayad ka na and everything, mahirap lumapit sa kanila. Parang, ano ba to? Bakit parang ang hirap niyong kausapin ngayon? Akala ko ba mabilis lang kayo kapag may concern sa kotse? Pero bakit parang ang hirap? Bakit parang ang tagal? Kasi itong kotse ko guys, ilang beses kong dinala to sa Nissan. Ilang beses tong hiningian, nag-report ng spare parts. Ilang beses din napalpak. And then bago pa siya talaga nag-push through hanggang sa, hindi pa nga siguro siya magpupush through kung hindi ko talaga kinausap yung mismong manager. Nasabi ko, sir, this is already disturbing my time. Hinihiram niyo yung kotse ko na isang buong araw para i-check yung problema. Ngayon sasabihan niyo ko, Opo, I'm coming. So anyway, kung hindi ko talaga mismo kinausap yung manager, guys, my concern will not be addressed as fast as it should be addressed, okay? So yung last ko na report, talagang sinabihan ko na ang tagal nyo nang hinihingi sa akin yung kotse. Ilang beses nyo nang chinek. Hanggang ngayon hindi pa pala tapos, ganito, ganyan. Ngayon you are asking me to bring the car back. Alam niyo ba na malayo sa bahay ko yung address? And you are taking the car at least for the whole day. So sobrang nakakaano kasi siya nakaka-inconvenient, okay? So yung huli na ganun na yung aking pag-address at talagang mismo sa manager na talagang tinanggap naman ng manager yung mali nila. So yun yung maganda doon. They are acknowledging na meron silang pagkukulang talaga. So sabi ko, ano ba talaga yung gagawin ninyo? Hanggang sa sabi ng manager, I'm going to do it urgently, ganito, ganyan. So after 3 weeks guys, nung pag-report ko sa manager, dumating na yung spare part na kailangan para sa camera ng kotse. And pagdating din, nag-message din agad sa akin yung manager na, ma'am, ready na po yung spare part, padala na po dito yung kotse para maayos na po. So holding na naman yung nawala para lang ayusin. So imagine guys it's not easy. Hindi siya madali. So alam ko, naiintindihan ko si TG if ever ganun yung nararamdaman niya pagdating dun sa kotse niya at saka dun sa kumpanya na sinabi niya. And then sabi niya nga, sa last daw na company na ni-review niya, marami daw hindi bumili ng sasakyan. Which is very, somehow it's possible. Kasi nga, TG is an influencer. When you say influencer, you can influence people's mind about something. You can influence how they think, you can influence how they speak, you can influence how they make their decision. So, he's a legit influencer. So, it's possible na ganun. Ngayon, if you talk about, sabi niya, kapag daw nilabas niya daw lahat ng mga pagkukulang nitong Jetor company, ay sigurado daw madami ang hindi bibili from the Jetor itself. Yun yung sinabi niya sa kanyang post. Again, nakita ko lang po yung posting niya sa timeline. Oh, dirty? Dirty? Kinuha ni Mayumi yung medyas ko. Morning, ha? Wala pa si Yana, tulog pa. Kain ka muna breakfast. Ano na breakfast na? Come. Dali na, let's go na. Ay, naku, mga anak ko, ayaw mag-breakfast pag wala si mama. Dali na.
Okay, tara na. Breakfast na. Oh. Wow, ay, PE? On a Friday? Only Wednesday. It's okay lang. Next time, Wednesday lang PE mo, ha? Brick game. Kota na ako sa brick game. Binili ko ng 100 pesos. Pinaglaruan ni Calvin ng isang buwan na. Wala dyan? Wala. Hindi ko alam na saan ang brick game mo, nak ba? Mom, you know where it is. You're the one who put it where you put it. You're the one who bought it where you put it. I put it on the chair. If it could get, if it was gonna get lost, then just leave it on the chair. Hindi pwede kay mabasa, 'di ba? Pag nabasa 'yun masira, 'di ba? Then where did you put it? I will remember lang mamaya when I am changing for going out. Then can I stay home until you know? Calbi, may klase ka ba ya? Ihatid ka na ng Tito Kikit, 'di ba? So, I was saying you guys na yun nga yung mga review about sa kotse, no? So, kapag marami ang hindi bumili dun sa isang kumpanya dahil sa review ng isang influencer, very possible talaga yan. Sobrang posible. And kahit ako, wala kasi ako masabing maganda dun sa kumpanyang yun. And, I feel bad somehow. Sana yung mga agent naman, kapag ka nagbenta sila ng kotse, wag naman nilang tapusin yung kanilang customer service after magbayad yung client. Hindi pagbayad ng client, parang wala na silang pakialam. Maldita pa, ganun. Kasi believe it or not guys, merong client ng kotse before, yung sa van namin. Natawa ako dun kasi merong kulang sa van. Nabili na yung van, nakuha na siya, nabayaran na. May kulang yung kanyang, yung matting ba yun? Or seat cover. Tapos mali yata yung nabigay sa amin. Ngayon guys, nag-badmouth yung agent. Binadmouth kami ng agent sa kapwa niya staff. Pag badmouth niya guys, sa amin niya na-send kasi messenger pala yung gamit niya. Chinichismis niya kami na ano ba namang klaseng mga kliyente to, ang bobobo, parang ganun ba. Pero syempre medyo hindi ganun yung datingan, pero ganun yung kanya, basta badmouth siya. Ang hirap kausapin, parang ganun, parang ang tanga namin, parang ganun. So instead na dun niya sa coworker niya i-send yung message, nasend niya sa amin yung message niya na ganun yung sinabi niya. Imagine, bumili ka ng kotse sa kanya, siya yung pinili mong agent kasi ang ganda ng service, ang ganda ng pagkasabi, ang ganda ng pagka-welcome sa'yo. Tapos mamaya, nabili mo na yung kotse, biglang ganun yung maririnig mo, galing mismo dun sa bunganga ng agent mo. Kasi hindi niya ini-expect, dinilit niya yung message, pero wala na, nabasa mo na parang irritable siya kasi parang ang hirap namin makaintindi, parang tanga, parang ganun yung sinabi niya ba. Ngayon, biglang bumait guys. Sabi ko, ay ma'am, ganun ka pala makipag-usap? Ganun ka pala makipag-usap sa client mo? Ganun pala yung totoong ugali mo? Pagkatapos mong magbenta ng kotse, porket nakabayad na. Ganun po ba kayo sa client ninyo? Binabadmouth ninyo sa mga ka-staff ninyo? Guys, napahiya talaga siya guys. Binawi, hindi niya binawi, pero naging mabait siya times 10. Parang meron siyang halo dito sa ulo niya pagkatapos. Para lang siguro, napahiya siya eh. 'Di ba? Sobrang napahiya siya. Kasi wala nalaman yung totoong ugali ng isang agent. 'Di ba? So, ano na sinasabi ko sa inyo? It's kahit saan mo naman dalhin yan. Siguro, makahanap ka ng agent na mabait, pero hindi naman palagi. Ihi na naman si Chico guys. Kahit anong gawin ko, nag-iihi pa din talaga siya sa kama. Inihian niya na naman ang kama ko. Ay, nako. Anong gagawin natin, no? Kita nyo? Sana naman. Ay, meron nga pala nag-comment. Gusto niya daw yung decoration ng aking, ng aking kwarto. So, bago kami lumipat dito, guys, hindi ko maaalala ng lahat. Ay, ano ba yan? Sorry po. Ay. So, hindi ko alam if maaalala ninyo, but bago kami lumipat dito ay pina-interior ko tong bahay.
Kasi nga, buntis ako nun kay Mayumi at hindi ko nakakayanin yung pag-manual na trabaho, pag-manual na arrange ng bahay dahil parang kasagsagan na at ako'y manganganak na. So, pina-interior ko na lang siya. Pero pinag-ipunan ko yung interior, guys, ng mga 1 taon ata. So, pag interior nun, isang bayad na lang. Lahat ng gamit nilagay na nila. Pag pintura, cortina, lahat-lahat sila na nag-provide. Bali, lumipat na lang talaga kami ng mga anak ko dito na ready na siya. So, yung interior na yan, kasali itong decoration, yung interior designer na yung naglagay. Maganda naman talaga yung service na ganun, guys. Yung mga interior design, okay naman siya. Kasi nga, syempre, ang trabaho din nila yan. Who's shouting? Who's shouting? So, I was saying, guys, okay naman yung mga interior designer. Kasi, kunyari, wala kang time. And you don't want to spend your time choosing, contemplating kung ano yung ilalagay mo sa bahay, magsukat ng mga furnitures, lalo na ikaw lang. Ako kasi dati, ang iniisip ko, busy lahat yung mga kapatid ko eh. Si Madam Sheena, wala din siya dito that time. So, tsaka gusto ko talaga, meron talaga akong vision ng bahay. So, sabi ko, kung ako, okay lang naman sana ako, kaya ko naman. Kaso nga, yun, buntis ako kay Mayumi at kasagsagan ng paglipat namin dito sa Pilipinas. So, inavail ko yung, yung taon nito, yung interior design. If you will ask me again, if mag-a-avail ako ulit, hindi na. Kasi nga, sayang din yung pera. Sayang yung pera. Pwede ka namang mag-Pinterest, no? Total, hindi mo naman kailangan yung mga major gamit. Kung magre-redesign man ako ng bahay, mga minor lang. Like, yung color ng wall, or maybe yung mga maliliit lang na bagay, guys. Hindi na ako magpapa-interior design ulit kasi syempre wala naman tayong pera for that. Dati lang yun kasi naisip ko, unang bahay namin ng mga anak ko, wala akong oras, wala na akong energy, manganganak pa ako kay Mayumi, pagka nanganak ako, tapos hindi pa set up yung bahay, ang laking problema nun, ayun, so marami akong inisip talaga that time. But I am actually happy at hindi naman ako nagsisi na nag-avail ako ng interior designing kasi nga pagpasok namin, komportable na siya. Nakasukat na talaga yung mga gamit, mga beds, mga cortina. Nasunod talaga yung gusto ko ng mga simpleng detail ng bahay katulad nito. Yung aking cortina ay black curtain yan siya. So hindi pumapasok at least yung sinag ng araw. Kapag yung mga anak ko dito natutulog, matagal silang nagigising. Kasi anyway, yun lang guys. I wanted to start my day early ngayon kasi I wanted to communicate with the airlines na sasakyan ko papuntang Africa kung ano na yung update. Kasi marami akong nababasa na hindi makapag-land kung saan dapat ako magla-land dahil nga merong mga putukan na nagaganap. So, ayoko namang i-push kapag hindi naman tayo safe, 'di ba? So, ngayong araw magko-communicate ako, mag-i-email, mag-chat sa airline na gagamitin ko if ano yung update galing sa kanila. So, yeah, update ko na lang kayo sa next natin na episode. Again, huwag niyong kalimutan, pag hindi pa po kayo nakapag-like, subscribe, at nasampal yung ating bell button dyan, please do so. I am Princess Higa once again, ang single nanay ng General Santos City. And my kids are half African, half Filipino. That's okay. I'm coming, okay? And ano pa ba? Yeah. Ang kwento ng aking buhay nagsimula sa pagiging tindera sa Africa kasi doon talaga ako nagsimula. So sa lahat sa inyo na nakasubaybay simula sa buhay ko sa Uganda, Africa, hanggang nakauwi kami ng Pilipinas, from having Calbi to having Chico to having Mayumi, lahat sa inyo dyan, mag-raise hand naman kayo sa comment section below kung napanood nyo lahat yon, ang panganganak ko, pagbubuntis ko, hanggang kay Mayumi. Maraming salamat po. Again, much love, Princess Higa. I'll see you on the next one.